Matatag Curriculum Filipino 4 Quarter 2 Aralin 1 Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa akdang naratibo, kayarian ng pangalan. Para sa layuning pampagkatuto, nauunawaan ang tekstong naratibo, anekdota. Natutukoy ang mga bahagi ng teksto, simula, gitna at wakas, na ibibigay ang kahulugan sa kilos at pahayag ng tauhan. Natutukoy ang magkakaugnay na pangyayari. Na ibibigay ang opinyon at reaksyon sa ikinilos ng tauhan. Nababago ang katangian o pag-uugali ng mga tauhan. Natutukoy ang mga elemento sa pagkukwento. Natutukoy ang tayutay na asunan sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa at napakinggang teksto. Unang araw. Para sa maikling balik-aral, dugtungan tayo. Lagyan ng tamang titik ang bawat patlang upang mabuo ang mga pahayag. Ang naratibo ay tinatawag ding sa naratibo para ka ring ano ang nangyari sa iyo ngayong araw? May ka ba? Atin na itong sagutan. Magaling! Ang naratibo ay tinatawag ding pasalaysay o pagsasalaysay. Sa naratibo, para ka ring nagkukwento. Ano ang nangyari sa iyo ngayong araw? May istorya ka ba? Para sa feedback, alalahanin mo. Basahin ang bawat pahayag pagkatapos ay tumawag ng kamag-aral upang magbahagi. Tauhan, tagpuan, pangyayari, wakas, at aral. Sa pagkukwento, para maintindihan ka ng nakikinig sa iyo at maging kapanapanabik ang istorya mo, kailangang isaalang-alang ang sumusunod na elemento. Uulitin natin, ito ay ang mga tauhan, tagpuan, pangyayari, wakas, at aral. Alalahaning muli ang iyong mga nabasa tungkol sa kwento. Sikaping sagutin ang mga tanong. May nabasa ka na bang anekdota? Isalaysay mo nga. Nagustuhan mo ba o hindi ang nabasa mong anekdota? Bakit? Ano-ano ang dapat isaalang-alang sa pagkukwentong muli ng nabasang anekdota? Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, ibigay ang mga mahahalagang salita kaugnay ng anekdota. Gawing gabay ang una at huling titik na nasa patlang upang matukoy ang sagot. Punan ang patlang sa kaliwang hanay. P. Patlang O. Ang anekdota ay isang uri ng K. Patlang N. Ang pagkukwento ay mula sa sariling N. Patlang A. Ang karanasang ikukwento ay kadalasang D. Patlang N. Sa kabuuan, ang mga paksa sa pagkukwento ng anekdota ay mula sa sariling karanasan na may paksang nakakatuwa, nakakainis, nakakalungkot, nakakatakot, nakakabigla, o anumang salaysay tungkol sa ibigay ang mga mahahalagang salita kaugnay ng anekdota. Gawing gabay ang una at huling titik na nasa patlang upang matukoy ang sagot. Punan ang patlang sa kaliwang hanay. Sa kabuuan, ang mga paksa sa kwento ng anekdota
ay mula sa sariling karanasan na may paksang nakakatuwa, nakakainis, nakakalungkot, nakakatakot, nakakabigla o anumang salaysay tungkol sa ayusin ang mga titik na nasa kaliwang bahagi upang mabuo ang susing salita kaugnay ng anekdota. Basahin ang deskripsyong nakatala sa kanang bahagi. Narito ang mga deskripsyon. Ang bida sa iyong kwento. Lugar kung saan naganap ang iyong kwento. Pagkakasunod na naganap sa iyong kwento. Dito nagtatapos ang iyong kwento. Natutuhan mo sa iyong kwento. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, magaling, tauhan. Pangalawa, ang tamang sagot ay tagpuan. Pangatlo, pangyayari. Pang-apat, wakas. At panglima, aral. Para sa ikalawang araw. Para sa proseso ng pag-unawa, magbabasa tayo ng halimbawa ng anekdota. Lakbay aral sa aming probinsya ni Maria Fe Hicana. Noong Mayo, nagpasya ang aming pamilya na magbakasyon sa probinsya ng aking tatay sa Ilocos. Kami ay nagbiyahe ng malayo mula sa aming tahanan sa Taguig upang masilayan ang ganda at kultura ng Ilocos Norte. Sa aming unang araw ng aming pagdating, kahit medyo pagod pa kami, ay pumunta agad kami sa dagat. Ang aking mga magulang, kasama ang aking mga kapatid, ay nagtungo sa dalampasigan upang maglaro sa buhangin at magtampisaw sa mababaw na tubig. Napawi ang aming pagod. Napansin namin ang mga malalaking alon. Agad kaming sinabihang mag-ingat sa mga ito. Pagkatapos ng aming paglalakad sa dalampasigan, isang salo-salo ang inihanda sa amin. Nakalatag ang mga pagkain sa isang mahabang mesa. May mga isda at karneng nakahain. Hindi mawawala ang mga gulay na pampalakas ng katawan at prutas bilang panghimagas. Kahit ayoko ng gulay at pinilit kong kumain dahil alam kong masustansya ang mga ito. Natural ang tamis ng mga prutas, kaya kumain na din ako nito. Hindi tulad ng mga panghimagas sa Maynila na kadalasan ay artipisyal ang pampatamis. Ibang-iba ito sa mga kinakain namin sa Maynila na kadalasan ay fast food. Makikitang sariwa ang mga pagkain dito sa probinsya. Nabusog ako sa masasarap na pagkaing inihain sa amin. Kinabukasan, kami ay pumunta sa Vegan Ilocos Sur, kung saan makikita ang magagandang bahay na bato at makasaysayang kalsada. Napalibutan kami ng makukulay na bulaklak at nakakatuwang mga kalesa. Napagtanto namin kung gaano kahalaga ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura. Sa aming huling araw, pumunta kami sa Baguio Wind Farm kung saan makikita ang malalaking wind turbines na nagpro-produce ng kuryente. Napagtanto namin ang kahalagahan ng paggamit ng malinis na enerhiya upang mapanatili ang kalikasan. Hindi ko namalayan na nakaisang linggo na pala kami sa Ilocos. Nakauwi kami sa Taguig na puno ng mga bagong alaala at karanasan. Ang aming paglalakbay sa Ilocos ay nagturo sa amin na mahalin at alagaan ang ating probinsya. Nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kalikasan at kasaysayan ng aming rehiyon. Mabuti na lang
at nakapunta ako sa magagandang lugar. Alam ko na ito ay magiging bahagi ng aking buhay, lalo kong minahal ang bansang Pilipinas. Ano-ano ang karanasan mo na hawig sa binasang anekdota? Maaaring ang iyong kasagutan ay, isang karanasan ko na kahawig sa anekdota ay ang pagbisita ko sa probinsya ng aking lolo sa Batangas. Katulad ng kwento, nagkaroon kami ng masayang oras sa beach, naglaro sa buhangin at sinubukan ang mga lokal na pagkain. Naramdaman ko rin ang pagod pagkatapos ng biyahe, pero napawi ito sa saya ng aming mga aktibidad sa dagat. Ang masustansyang mga pagkain, lalo na ang sariwang prutas, ay isa ring alaala na hindi ko malilimutan. Kapag ikaw ang magkukwento, ano ang mga dapat mong tandaan upang maintindihan ang iyong kwento? Magaling! Upang makabuo ng isang kwento, mahalagang magkaroon ng malinaw na struktura na may simula, gitna, at wakas. Gumamit ng tiyak na detalye para sa mas vivid at makulay na paglalarawan. Iparating ang emosyon upang madama ng mga mambabasa ang karanasan. At ilahad ang mga tauhan at kanilang papel upang magkaroon ng koneksyon sa kwento. Ano-ano ang tatlong bahagi ng talata sa anekdota? Ang anekdota ay nahati sa tatlong bahagi. Ang panimula na naglalarawan ng dahilan ng pagbisita sa probinsya at mga unang karanasan sa dagat. Ang katawan na nagsasalaysay ng mga aktibidad, pagkain at mga lugar na pinuntahan tulad ng vegan at Bungie Wind Farm. At ang wakas na nagbubuod ng mga natutunan at alaala mula sa biyahe, kasama ang pagmamahal sa bansa. Batay sa anekdota, sagutan ang mga sumusunod. Ano ang paksa ng anekdota? Tama! Ang paksa ng anekdota ay ang karanasan ng pamilya ni Maria Fehicana sa kanilang bakasyon sa probinsya ng Ilocos, kung saan naranasan nila ang kagandahan ng kalikasan at kultura. Bakit naikwento ang naging pamamasyal sa probinsya? Magaling! Naikwento ang kanilang pamamasyal sa probinsya upang ipakita ang mga natutunan at karanasan ng pamilya, pati na rin ang pagpapahalaga sa kanilang kultura at kalikasan. Ano-ano ang mga ginawa nila pagkadating sa probinsya? Mahusay! Pagdating nila sa probinsya, nagpunta sila sa dagat upang maglaro sa buhangin at magtampisaw sa tubig. At pagkatapos ay nagdaos ng isang salo-salo na puno ng masustansyang pagkain. Kinabukasan ng kanilang pagdating ay ano naman ang kanilang ginawa hanggang bago bumalik sa Maynila? Magaling! Kinabukasan, nagpunta sila sa vegan upang makita ang mga bahay na bato at makasaysayang kalsada, at sa huling araw, pumunta sila sa Bungie Wind Farm upang makita ang mga wind turbines. Paano nabago ang pananaw niya sa pagkain ng mga gulay at prutas? Tama! Nabago ang kanyang pananaw sa pagkain ng mga gulay at prutas dahil napagtanto niyang masustansya ang mga ito at mas natural ang tamis ng mga prutas sa probinsya kumpara sa mga panghimagas sa Maynila. Ano ang mga napagtanto niya sa kanilang pagbabakasyon? Tama! Napagtanto niya ang kahalagahan, nagpapahalaga sa kasaysayan at kultura.
pati na rin ang pangangailangan ng malinis na enerhiya upang mapanatili ang kalikasan. Tungkol saan ang unang bahagi ng talata? Ang unang bahagi ng talata ay tungkol sa pagbisita ng pamilya ni Maria Fez sa probinsya at ang kanilang mga unang karanasan sa dagat. Ano ang pagkakaiba ng ikalawang bahagi ng talata sa huling bahagi nito? Ang ikalawang bahagi ng talata ay nagkukwento ng mga aktibidad at lugar na kanilang pinuntahan, habang ang huling bahagi ay nagbubuod ng mga natutunan at alaala mula sa kanilang paglalakbay. Nabasa mo ba sa kwento ang mga elemento ng anekdota? Isa-isahin ang mga ito. Narito ang mga elemento ng anekdota. Panimula, pagkakaroon ng bakasyon sa probinsya, katawan, mga karanasan sa dagat, salo-salo, pagbisita sa vegan at Pangi Wind Farm. Wakas, pagbubuod ng mga natutunan at pagmamahal sa bansa. Anong aral ang napulot mo sa binasang anekdota? Ang aral na napulot ko ay ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating kultura at kalikasan, at ang pagkakaroon ng mga bagong karanasan ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa ating bansa. Para sa paglalapat at pag-uugnay, 3M. Magtambal, makinig, magbahagi. Humanap ng kapareha. Sikaping bumuo ng anekdota batay sa mga gabay na gawain. Sa pagsulat ng anekdota, ang teksto ay kadalasang binubuo ng 3 bahagi. Ito ay ang simula, gitna, at wakas. Sa simula ay tinutukoy kung tungkol saan ang ikukwento. Sa gitnang bahagi ng teksto ay pagsasalaysay ng mga pangyayari o pag-iisa-isa ng mga detalye batay sa nais ikwento. At sa huling bahagi ay ang wakas o huling pangyayari sa teksto. Batay sa tampok na tekstong tinalakay, gawing gabay ito sa gawain. Buuin ang talata gamit ang simulang pahayag. Isalaysay ang naging bakasyon. Simula, pamagat, noong, patlang. Sa gitna, sa aming patlang. At sa huli, patlang. Narito na ang maaaring maging sagot. Pamagat, lakbay-aral sa Ilocos. Para sa simula, noong Mayo, nagpasya ang aming pamilya na magbakasyon sa probinsya ng aking tatay sa Ilocos. Gitna, sa aming pagdating, kahit medyo pagod pa kami, ay agad kaming nagtungo sa dagat upang maglaro sa buhangin at magtampisaw sa mababaw na tubig. Napawi ang aming pagod habang pinagmamasdan ang mga malalaking alon. Pagkatapos ng aming paglalakad sa dalampasigan, nagdaos kami ng salo-salo kung saan nakalatag ang masasarap na pagkain kabilang ang mga isda, karne, gulay at prutas. Sa susunod na araw, pumunta kami sa vegan upang makita ang magagandang bahay na bato at makasaysayang kalsada. Napagtanto namin ang halaga ng pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura. Sa aming huling araw, bumisita kami sa Pangi Wind Farm at naisip ang kahalagahan ng malinis na enerhiya. Para sa huli, nakauwi kami sa Taguig na puno ng mga bagong alaala at karanasan, at nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kalikasan at kasaysayan ng aming rehiyon, lalo kong minahal ang bansang Pilipinas.
Letrang B, pagbibigay kahulugan sa kilos at pahayag. Balikan muli ang teksto. Bigyang kahulugan ang mga pangungusap na nasa kaliwang bahagi ng talahanayan. Narito ang mga kilos o pahayag. Napawi ang aming pagod sa sariwang hangin. Agad kaming sinabihan na mag-iingat sa malalaking alon. Hindi ko namalayan na nakaisang linggo na pala kami sa Ilocos. Mabuti na lang at nakapunta ako sa magagandang lugar. Lalo kong minahal ang bansang Pilipinas. Narito ang mga kahulugan nito. Una, ang sariwang hangin ay nagbibigay ng ginhawa at nakapagpapahinga sa kanila, kaya nawala ang kanilang pagod. May isang tao o tagapangalaga na nagbigay ng babala sa kanila upang maging maingat sa panganib na dulot ng malalaking alon. Nawala sa kanyang isip ang tagal ng kanilang pagstay sa Ilocos na nagpapakita ng kasiyahan at pagkamangha sa kanilang karanasan. Nagpapasalamat siya sa pagkakataong makapunta sa mga magagandang tanawin na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at magagandang alaala. Dahil sa kanyang mga karanasan at natutunan sa kanilang paglalakbay, lalong lumalim ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang bansa. Para sa ikatlong araw, kayarian ng pangalan. Basahin ang talatang nakasaad sa loob ng kahon. Isang magandang araw noon ng linggo. Nagyaya ang aking pamilya na pumunta kami sa parke. Ito ang araw ng aming pamilya para sa outing. Excited na akong sumakay sa aming kotse, kasama ang mga kapatid ko. Noong kami ay nasa kalsada, biglang umulan ng malakas. Dahil sa sobrang ulan, nagkaroon ng matataas na baha sa daan. 5 kami sa kotse, ako, ang kuya ko, ang ate ko, ang aking daddy, at ang aking mommy. Pinasok ng tubig ang aming kotse, kaya mabilis naming binuksan ang pinto ng kotse at lumusong na kami sa baha. Ano kaya ang tinutukoy na araw sa pangungusap? Bakit kaya tinawag itong pangalan? Tama, ang tinutukoy na araw sa pangungusap ay ang linggo. Tinatawag itong pangalan dahil ito ay pangalan ng isang tiyak na araw sa linggo at naglalarawan ng isang partikular na pagkakataon o kaganapan. Pansinin ang mga salitang kuya, ate, daddy at mommy. Bakit maituturing din na pangalan ang mga ito? Tama, maaari ituring na pangalan ang mga salitang kuya, ate, daddy at mommy dahil sila ay mga tawag o pangalan na ginagamit upang tukuyin ang mga tiyak na tao sa pamilya. Ito ay nagpapakita ng kanilang ugnayan at pagkakakilanlan. Narito ang mga kayarian ng pangalan. Payak, ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa, bakasyon, araw, baon. May lapi, binubuo ito ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa, magbakasyon, arawan, magbaon. Inuulit, ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng salita. Halimbawa, baka, bakasyon, araw-araw, baon-baon. At tambalan, ito ay binubuo ng pagtatambal ng 2 salita. Halimbawa, bakasyon grande, araw-gabi, at libreng baon. Para sa pinatnubayang pagsasanay, isip suri. Suriin ang mga salitang initiman sa sumusunod na pangungusap.
Tukuyin kung anong kayarian ng pangalan ang mga ito. Una, wala pang sapat na araw para sa bakasyon si Cherry. Ang magkapatid ay masayang kumain. Araw-araw ay ipinapanalangin ni Asnaira ang kanyang ina. Matagal ng panahon na hinintay ni Angela ang bakasyon grande. Narito ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ito ay payak. Pangalawa, magkapatid. Ito ay may lapi. Pangatlo, araw-araw. Ito ay inuulit. At pang-apat, bakasyon grande. Ito ay tambalan. Tukuyin kung anong kayarian ng pangalan ang nakahilig sa bawat pangusap. Isulat sa patlang ang P kung ito ay payak, M kung may lapi, at I kung inuulit, at T kung tambalan. Una, isa sa mga paborito kong prutas ang rambutan. Pangalawa, nagsilbing ina-inahan ni Gobsen ang kanyang tiyahin. Pangatlo, punong guro ang kanyang ama. Pang-apat, gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid. At panglima, araw-araw ang pagpunta ni Jigo sa parke. Pang-anim, nalubog ang aming kotse sa baha. Nagkita ang magpinsan sa silid-aklatan. Patalik na magkaibigan sina Che at Aya. Huwag kang makinig sa mga sali-salita. Napanood niya sa telebisyon ang giyera sa Israel. Atin na itong sagutan. Para sa unang bilang, ito ay P. Pangalawa, letrang I. Pangatlo, T. Pang-apat, M. Panglima, letrang I. Pang-anim, letrang M. Pang-pito, T. Pang-walo, M. Pang-siyam, I. At pang-sampo, P. Pangkatin ang mga salita ayon sa kayarian. Isulat ito sa talahanayan. Una, kotse, parke, taong bahay, palaruan, bakasyonan, ginabi, dagat, bulaklak, arawan, alon-alon. Atin na itong sagutan. Para sa mga pangalan na payak, ito ay ang mga kotse, parke, dagat, bulaklak. Sa may lapi, palaruan, bakasyonan, ginabi, arawan. Inuulit, alon-alon. At para sa tambalan, taong bahay. Para sa ika-4 na araw. Sampayan ng kaalaman, isulat ang mahalagang konseptong natutunan sa anekdota. Gawing gabay ang sampayan. Ang naratibo ay tinatawag ding patlang, patlang, at patlang. Ang mga elemento ay pagkukwento ay patlang, 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 at patlang. May 4 na kayarian ang pangalan. Ito ay patlang, 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 at patlang. Atin na itong sagutan. Ang naratibo ay tinatawag ding kwento, salaysay, at anekdota. Ang mga elemento ng pagkwento ay tauhan, tagpuan, pangyayari, wakas, at aral. May 4 na kayarian ng pangalan. Ito ay payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Pagnilay sa pagkatuto. Istorya ko ito. Pangkatin ang inyong klase. May 5 miyembro sa bawat pangkat. Gumawa ng anekdota tungkol sa ginawang bakasyon gamit ang storyboard. Gumawa ng kwento. Ilahad ito pagkatapos ng klase. Buuin ang talata.
Punan ng mga salita batay sa mga paksang natutuhan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa takdang aralin, pagkwentuhin ang kalarong nakapagbakasyon. Isalaysay muli ito at isulat sa kwaderno. Guhitan ang mga elemento sa pagkukwento at bilugan ang mga kayarian ng pangalan na ginamit sa pagkukwento.